simulan po muna natin ang pakikinig ng mga buti ng ditong araw. Narito po ang ating kapatid na si Brother Benjamin Amba. Maraming salamat, Brother. Pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. At bibigyan ko po ng diin yung napakahalagang okasyon na ating pong pinaghahanda, yung dating na paggunita ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kasunod yan ay ang pagdiriwang po o pagsalubong natin sa bagong taon. Ang paghanda po natin dito sa 9 Novena Masses, yung anticipated Mass po, ay ito po isang patunay na tayo po ay naging masaya na at pinaghahandaan yung darating na kaarawan ng ating Panginoon na kung saan bawat isa sa atin ay masayang ipagdiwang yung pagsilang ng ating tagapagligtas. Mahalaga po sa bawat aral na ating pong napapakinggan, ito po'y lubos at tama po yung ating pagkaunawa. Sapagkat diyan po nakasalalay yung tamang resulta. Sa atin pong mga natutunan, ang sabi ni Ernie Baron, pag marami kang alam, yan ay power. Sabi niya, knowledge is power. Sabi ko naman, hindi totoo na kung mayroon kang knowledge, ay may power ka. Ang power po sa knowledge na ating natutunan ay sa pamamagitan po ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Kung ang ating pagkaunawa ay hindi tama, ang ating mga aksyon at ang maging resulta nito ay hindi rin tama at hindi po magdudulot ng kabutihan sa atin, sa ating pamilya at maging sa ating pong pamayanan na kinabibilangan. Ang tinutukoy ko po mga kapatid, Real talk po tayo. Lahat po tayo ay naghahanda para sa bagong taon at naghahanda para sa paggunita ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa panahon po ng Kapaskuhan, sino po sa inyo ang mayroong maraming handang mga prutas? Pakitaas po yung kamay. Yes. Si Kagawan. Sa bagong taon, marami ba kayong prutas na inahanda? Marami. Pag sa pagkain naman, ganun siguro. Mas marami ding pagkain ang ating hinahanda sa panahon ng pagsalubong ng bagong taon kumpara sa paghahanda po natin o pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ito po isang bagay na dapat nating itama sapagkat ito po ay nakagawian ng ating mga Kristiyanong Katoliko at hindi lang po mga Katoliko. Karamihan po sa mga Kristiyano, ganito po nila ipinagdiriwang yung Pasko at ang pagsalubong sa bagong taon. Tandaan po natin mga kapatid na ang pagdiriwang ng gunita sa pagsilang ng ating Panginoon ay higit sa anumang pagdiriwang mayroon po tayo sa buhay. Bakit? Sapagkat siya po yung dumating, nagkatawang tao, nagkaroon ng kaganapan yung propesiya o hula ni Propeta Isaias na isang birheng babae maglilihim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at yung ipapanganak na ito ay tinatawag na walang hanggang Ama, Diyos na makapangyarihan, Prinsipe ng kapayapaan, kahangahangang tagapayo, ang ating tagapagligtas. At sa bagong tipan, ito po'y mababasa natin ang katuparang ito sa Ebanghelyo ni San Lucas, ganun din sa Ebanghelyo ni San Mateo, maging sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang sabihin nga na ang batang isisilang ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. At ang sabi ni Evangelistang si San Juan, na mula sa simula pa ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At ang sabi ni San Mateo, na ang salitang nagkatawang tao, Diyos nananahan sa ating piling. At higit na napakahalaga
o dapat pinakabunggang paghahanda at pagdiriwang ang ating gaganapin sa darating na Kapaskuhan. Hindi po yung mali nating perspektibo o pangunawa na kapag marami tayong handa sa bagong taon, maraming bilog-bilog, pera daw yan, maraming malalagkit na handa para hindi daw makawala yung swerte. Kailangan kulay pula o ano pa mang kulay, paswerte daw. Subalit, dapat po nating tandaan na bilang Kristiyano, hindi po dapat manaig yung tinatawang swerte. Sapagkat ang swerte ay walang katiyakan. Pag tayo ay sumasampalataya sa Diyos, itinataya natin sa Diyos yung ating paniniwala, wala hong tsamba dyan, wala hong swerte. Sapagkat ang kapalit po niyan ay biyaya o pagpapala sa atin. Kaya huwag po nating ipagkatiwala sa mga bagay-bagay sa panahon ng pagsalubong sa bagong taon, yung sinasabing magandang buhay. Wala po sa mga bagay na yan nakasalalay kung ano po ang magandang buhay na hinangad po natin. Ang kagandahan sa buhay ng isang tao ay nakabatay po yan sa ating pananampalataya sa Diyos at tamang pagkaunawa sa mga aral natin napakinggan, tamang unawa doon sa mga aral na ipinapahayag sa atin, lalo na sa pagdiriwang ng banal na Santa Misa, na isabuhay po natin yung ating napapakinggan. Ang sabi po ng aklat ni Haring David, ito po yung aklat ng Salmo o awit, sa kabanatang 24, talatang 1, ganito po ang kanyang sinasabi: ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang Diyos na ating Panginoon ang siyang may-ari noon. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang Diyos ang may-ari ng daigdig, siya ang may-ari ng buhay natin, ng ating kalusugan, sa Kanya nagmumula yung ating ikinabubuhay, yung ating mga trabaho, negosyo, lahat po ng tinatangkilik natin sa buhay, yan po ay nagmumula sa Panginoon. Kaya kagaya na sinabi ko kanina, walang kinalaman yung mga bagay-bagay na ating pong kinalakhan at kinasanayan na ito ay higit nating pahalagahan kaysa salita ng Diyos at sa tamang pagdiriwang ng mga okasyon sa ating buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Sa Kanya nagmumula. Ang kailangan lamang, tayo ay may totoong pananalig sa Kanya. Gagawin po natin yung Kanyang sinasabi. Hindi sapat na mapakinggan lang natin, tinatanggap natin yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga aral. Kung hindi naman natin itong ginagawa, wala itong kabuluhan, wala itong kapangyarihan sa ating buhay. Nasa pagsasagawa, sa pagtupad kung ano po ang aral na ating napakinggan at natutunan, diyan po dumadaloy ang biyaya ng Panginoon. At ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon o yung kanyang mga aral ay hindi po dapat selective. Hindi dapat mamimili tayo kung ano lamang yung dapat nating sundin. Lahat dapat ay ating gagawin. Bagamat hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Panginoon, sapagkat mayroon po tayong tinatawag na mga kanya-kanyang comfort zone. Yung nakasanayan sa buhay. Marami ayaw lumabas doon sa nakasanayan o nakagawian niya sa buhay sapagkat mayroong inconvenience ito sa panibagong yugto ng buhay na kanyang tatahakin. Subalit, kailangan po nating lumabas doon sa ating nakagisnan upang higit nating maparangalan ng Diyos, higit nating kilalanin yung magandang layunin niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung halimbawa sinabi ng Panginoon, magpatawad tayo, hindi po tayo mamimili kung sino po yung ating patatawarin. Lahat po na nagkulang sa atin, lahat ng mga kapatid natin na nagbigay ng sama ng loob sa atin, kahit hindi yan humihingi ng tawad, dapat po nating patawarin ng kusa sapagkat tayo po ang magdadala kung hindi po natin sila patatawarin.
Tandaan po natin na sa bahagi ng banal na Santa Misa, lahat po natin kinakanta o kaya nire-recite yung Ama namin. Sa huling bahagi ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoon, ganito ang sinasabi, "Patawarin ninyo ako, Panginoon, gaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkakasala sa akin." Kung hindi tayo nagpapatawad sa mga nagkukulang nagkakasala sa atin, hindi rin dadaloy sa buhay natin yung kapatawaran ng Panginoon. Mayroong kondisyon yung patawad na yun. Dapat tayo ang pinakaunang gumawa ng pagpapatawad upang yung biyaya ng kapatawaran, ng kapayapaan sa ating buhay ay magkaroon ng kaganapan at maranasan po natin yung buhay na kaaya-aya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So wala tayong pwedeng ipagmamalaki sa buhay po natin. Lahat po, sabi nga ni Haring David, lahat ng nasa loob ng daigdig, ang Diyos ang may-ari noon. Kaya sa ibang salaysay sa ibang video, ang tawag sa atin ay mga katiwala. Pinagkakatiwalaan lang tayo ng mga bagay-bagay upang higit na magamit natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Magagamit natin ito upang ipadama yung pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay hindi dapat ngawa, kundi ang pag-ibig may kalakip dapat itong gawa. Kung paano ang pananampalataya ay walang kabuluhan, kung walang kalakip na gawa, ganun din ang pag-ibig, dapat makita ito sa ating mga gawa. At ang nagbigay ng halimbawa nito ay walang iba, kundi ang dakilang Ama nang ibigay sa atin, subuin ang kanyang kaisa-isang anak para tayo, bawat isa sa atin nagkukulang, nagkasala, nagkaroon ng pagsalangsang sa kalooban ng Panginoon, ay bigyan ng pagkakataon para ma-restore yung relasyon na naputol sa atin. Siya ang nagbigay ng pinakamagandang halimbawa, konkretong halimbawa ng pag-ibig. Ganon tayo inibig ng Ama, na ang kanyang kaisa-isang anak ay sinugo at binigay sa sangkatauhan. Ganon din dapat ang ating pagmamahal may kalakip na gawa. Hindi po tayo magmamahal sa pamagitan lamang ng awa o sa ating nguso. Dapat nagmula sa puso yung ating pagmamahal, at pag nagmula sa puso yan, ang kasunod yan ay magagandang gawain, pakikitungo, ginagawa natin para sa ating kapwa. Na pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, hingin po natin sa banal na Espiritu na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang karunungan ay hindi po tayo maligaw at maging tama po yung ating pagkaunawa. Kasi mayroon akong kasama sa trabaho noon, dito po tatapos yung aking sharing. Mabuting tao siya, responsableng magulang. Subalit, doon sa trabaho, yung isang kasamahan naming babae ay nahuhumaling sa kanya. Nagpapakita ito ng motibo, subalit dahil nga po siya ay taong nanindigan sa katapatan ng kanyang asawa, sa kanyang pamilya, hindi ito pumapatol. Subalit, isang pagkakataon, nung siya ay magsimba, mayroong inahayag o inaaral ang pare, subalit hindi naganap itong naunawaan sapagkat mayroon pong nagchichika sa kanyang katabi. Habang ongoing po yung pagbibigay ng aral o homilya, itong kapatid natin ito ay dinadaldal ng kanyang katabi. Kaya, paalala po, no? Habang ginagawa po ang banal na Santa Misa, iwasan po natin ang makipagkwentuhan doon sa ating mga katabi. Dahil nga po sa maling pagkaunawa niya, ang sabi ng pare, love one another as God loves His church. Pero ang kanyang pagkaunawa, love another one, kaya sabi, ito na yung pagkakataon ko na pwede ko nang patulan yung babaeng katrabaho ko na nagbibigay, nagpapakita ng motibo sa akin, hindi pala masama na magmahal ng iba. Sa makatuwid,
nagkaroon sila ng relasyon. Yung kanyang pinananganan na maging tapat siya sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, ay nasira. Hanggang sa tuluyang nawasak po yung kanyang pamilya. Dahil nahuli siya ng kanyang asawa at tuluyan silang naghiwalay at apektado po yung kanyang mga anak. So ang lesson po rito mga kapatid ko sa ating Panginoon, na yung maling unawa ay nagdulot ito ng disgrasya sa ating buhay at maging sa ating pamilya. Kaya limitado man ang ating pangunawa, sa Diyos po natin ipagkatiwala na pagkalooban tayo ng sapat na karunungan upang ang lahat ng ipinapaliwanag, inaaral sa atin ng pare dito na tumatayo o tatayo mamaya, ay iganap po natin itong maunawaan. Lalong higit po tayong nagbibenepisyo sa atin pong pagsasakripisyo na tumalo o puuhin yung siyam na Novena Masses para po sa preparasyon ng Kapaskuhan 2025. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung ikaw naman ay pinagpala ng higit sa iyong kailangan, hindi po aksidente na bakit marami ka kumpara sa iba. Walang aksidente po dyan. Lahat po ay bahagi sa plano ng Diyos. Kung bakit ikaw ay pinasasagana, sapagkat mayroon pong banal na layunin ng Diyos na ikaw ay maging instrumento. Pwedeng gabi-gabi maging sponsor ka sa Novena Masses dito. Pagdating ng pagtatapos ng atin pong siyam na gabing Novena Masses, pwedeng ikaw ang mag-blow out ng pagsasaluhan ng lahat po ng mga umaaten. So, ang biyaya na higit sa iyong pangailangan, nangangahulugan lang yan na hindi na para sa iyo yan. Kaya lang, nakakalungkot na maraming tao na pagdating na po sa pagbibigay, ay marami na po dyan ang ayaw. Katwiran, kaya nga ako nagsipag kasi gusto ko magkaroon ng maraming ipon. Ang ipon ko ay kukunti pa lang, mababawasan pa. Sa ngayon, ang aking kinikita ay sapat lang, mababawasan pa. So, diyan po pumapasok yung pagkamakasarili, diyan po pumapasok yung pag-alinlangan sa pwedeng gawin ng Diyos. Tandaan po natin, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kung sasabihin niya ikaw ay pagagalingin sa iyong karamdaman, kahit binigyan ka ng taning ng doktor, ikaw ay tatanggap ng kagalingan. Kung sasabihin ng Panginoon na ikaw ay pagyayamanin niya, pasaganahin ka sa lahat ng bagay, higit doon sa pangailangan mo sa iyong pamilya, magaganap yan. At yan po bukas ang aking ibabahagi sa inyo yung susi kung paano natin maranasan tamasahin yung pangako ng Diyos. Idudugtong ko po yan bukas para hindi po tayo mabitin baka dumating na po si Father. So tipanan po yan nating lahat. Ibabahagi ko sa inyo bukas yung susi kung paano natin maranasan yung sinasabi ng Biblia, buhay na ganap at kasiyasya. Ibig sabihin, puno ng kapayapaan, may kakuntintuhan at hindi po tayo magkukulang sa lahat ng ating pangailangan sa buhay. Amen. Samahan po ninyo ako sa munting panalangin pasasalamat. Dakilang Diyos ang mga nasa langit, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na kami tinipon mo sa dakong ito sa isang banal na panawagan para kami makaisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristya. Loobin mo, Panginoon, ang aming mga napakinggang aral mula sa iyo ay tumimo sa aming puso at maging gabay namin ito upang higit kaming makapamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang gaganaping banal na pagdiriwang na Eukaristya sa gabing ito sa pangunguna ng aming lingkod pare. Pangunahan siya ng banal na Espiritu upang sa kanyang pagtayo dito, ikaw ang mahayag, ikaw ang makita, at ang iyong kalooban ang siyang aming
mapapakinggan mula sa kanyang mga labi. Maraming salamat, Panginoon, at hiniling din po namin na ang bawat kaibigan, ang bawat isang narito, 10 na lang mahal sa buhay, ay hindi mahirap upang ito ay yung ipagkaloob ayon sa kanilang pananampalataya. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming samot dalangin at ibinabalik namin ang lahat ng parangal, papuri, pagdakila at pagsamba sa pamagitan ng anak na si Jesus, kasama mong naghahari at ang Espiritong Banal, isang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Pinagpalang gabi po sa ating lahat at purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Brother Ben Alba, sa inyong pagbabahagi ng gintong aral ng ating Panginoon.